Pinagpalang araw mga kap, muli pa yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Ang gagawin pala natin ngayon mga kap, pupuntahan natin ngayon yung bagong panganak natin na kambing. Doon sila. Pinagawan na rin natin sila ng hawla or cage para naka-isolate lang dyan yung mga kambing natin para doon sa kabila tumubo pa yung mga damo, and then pag tumubo yung mga damo doon sa kabila, tsaka pala natin sila papakawalan doon para mag-grow naman yung mga damo dyan, tsaka sila hindi babalik dyan. Binibigyan natin ng time na tumubo pa yung mga damo para may pangkain sila. So ayun nga pala mga kapi, yung nasunog. Ngayon makikita nyo nagigreen na sila. Yun, tumutubo na uli yung mga damo niya. Kaya nga pala dito tayo mga kap, nagtataka tayo kung bakit mahina yung karga ng ating 12 volts. Bumili tayo ng dalawang 550 watts na panel. Yan, kung makikita nyo, hindi pa siya nagagamit. Hindi ko pa nakakabit, ngayon pa lang. Kasi nung nakaraan, nabasagan kami ng 350 watts na panel. Kaya pala, ngayon nagbasdan ko kung magpupuno pa rin siya, hindi na siya nagpupuno. Ito yon. So ang ginawa namin, lesson learned, tinayo namin dyan na nagme-maintenance kami, humangin, bumaksak siya. So ngayon kapag ang ginagawa namin may maintenance, nilalapag na lang namin. Hindi na namin tinatayo dahil nga minsan malakas ang hangin, pumapalo. Ito ang ginawa natin sa kanila. Yan, kapit-kapit sila mga kap. May mga alambre sila. For safety. Kapit-kapit yan lahat. Yan. So, papalitan natin ng dalawang 550 watts, yung dalawang 350. Ngayon mga kap, pupuntahan natin yung ating kambingan para makita natin yung bagong panganak. Yan nga pala yung Starlink natin. Ito ipapalit natin. Kung mapapansin nyo mga kap, nakapatong pa yung mga malilit kong solar panel kasi hindi pa to active. Ngayon pa lang, mamaya pa lang namin ikakabit. Ipapalit ko dun sa nabasag. Yan, baba kami ni Lady. Puntahan namin yung kambingan. Ito ang ating puno ng ilang-ilang para pag malaki na siya at umuulan, medyo mabango dito lalo. Mapapansin nyo, madadaanan na rin pala natin dito mga kap, yung pinapagawa natin na bahay ng ating mga nagtatrabaho dito para kahit papano hindi na siya kubo. Sa ngayon, ang ginagamit nila is tent pa lang, habang ina-assemble pa lang nila yung kanilang kubo. Nag-OJT rin nga pala sa atin dito yung ating panganay na anak na si JM. At saka yung tropa niya si Ivan. Ito yung mga kap yung ginagawa nilang magiging barracks nila. Ngayon, naka-tent pa lang sila. So tinuturuan ko yung anak ko na kung paano yung masanay sa hirap. Hindi ko siya tinuturuan ng marangyang buhay or mga pleasure kasi alam natin mas mahirap yon in the future. So ito nga palang import natin from man, and ang training nila, naglileg sila ngayon mga kap. At ito ang ating panganay na anak, yan si JM. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout daw sa inyo lahat. Legs workout sila ngayon mga kap. Ang tawag dyan is farmer's walk. Yan, ang training na yan. Tara, samahan nyo na kami mga kap sa kambingan. So mahina na ang ating balong.
Sa totoo lang mga kap, siguro buwan na akong hindi nakakapunta dito sa kambingan namin. Ngayon pa lang uli namin mapapasyalan lady. Madalas na natatanaw lang namin dun sa taas. Tapos radyo-radyo lang yun. Ang ganda dito kung malalagyan natin ng hawakan. Hingal. So ayan mga kap. Medyo hingal lang. Silipin natin mga kap yung ating bahay. Doon tayo galing kap sa top sa bubong. Tara, punta natin ang kambingan. Mamaya ikakabit na natin dalawang 550 watts na solar panel. Yan. Silipin muna natin dito. So kaya lagi namin siyang nakikita dito. Bali, ngayon kasi magsa-summer mga kap, matutuyo to malamang. Kaya ang ginagawa namin, yung ibang mga sanga-sanga ng puno or dahon, kumukuha kami para pagkain nila doon. Tara, check natin. Ngayon pa lang mga kap, naririnig na natin yung iyak na maliit na bago. So ito yung buntis din to malamang. Yung pangalawa. So ano na yun? Ito yung ating bardagul. Yan. Tumakap yung mga, ito buntis din tumakap po. Yun ang ating tupa. Ito yung dalawang bulinggit. Maliit pa siya. Ang tatay niyan mga kap, malamang ito. Asan na? Nawala eh. Yung malaki kanina. Ayun, so nangihin natin isang niya, mukhang alanganin to. Ayan o. Niyan mga sa ilong niya. Tulungan mo. Ayun yung isa mga kap. Ayun, so parang nangihin na sila. Kaso hindi namin mahawakan dahil naninuwag to. Yung nanay. Sige, try mong kunin eh. Dapat itali natin ito. So yan sila. So awan pa sila dun sa taas mga kap. So yan mga kap, ipapangat na lang natin. So nakikita natin magagawa natin dito. Tatawagin natin yung kasama natin para itali muna si mami doon sa gilid para mahawakan natin yung
dalawang maliit at iaangat natin kaysa nandyan sila sa sahig. Okay, so sinara muna ni Lady yung kulungan, tsaka natin tatawagin ang ating mga kasama. Ayan mga kap, yung pinapakain nila. Ayan, mukhang buntis din yung itim. Ito no. Saan ba yung barako? Ayan, naglalagay tayo na inumin nila dito. Ayan yung barako mga kap. Ito ang ating tupa. Ayan. So magtatanim po sila ngayon. Ngayon, bali ang gagawin na lang natin ngayon mga kap, tatawagan natin sila kasi sa tingin ko emergency yon para mahawakan yung maliit. So umiiyak na yan, kailangan na ng yun, assistance. Bali palabas na kami ni Lady mga kap. Tapos para matawag natin ating mga kasama. So nung nilagyan namin yung mga kap ng harang, dumami yung trabaho nila. Lagi silang papakain, tubig, and then dati kasi malaya lang sila ngayon naglalagay sila ng pakain. Ibig ko sabihin, sa una talaga walang madali. Doon mo pala may kita yung mga problema o kailangan ng isang bagay kung consistent kang ginagawa yon. So, expected natin na may darating mga, hindi ko siya tinatawag na problema, ang tawag sa kanya sitwasyon. So, sitwasyon na yon, may solusyon doon. Yun, bali, natututo kami sa ginagawa namin. Ang pinapakain nila yung mga ipil, type ng ipil, tapos, katulad dito mga kap, pag tuyo na yan, gagawin na nilang panggatong. Kasi ipil naman mga kap, continuous ang pag pag tubo. Pati nga pala si JM, dyan natutulog sa tent or yung panganay kong anak. Ibig sabihin hindi siya dun sa masarap na mga kwarto, marangang kwarto. So ang tinuturo natin sa kanya, yung mga mahihirap. Kasi mas mahirap kung puro sarap ang tinuturo ng magulang. Tapos pag wala na tayo at nakaranas sila ng hirap, mahirapan sila. Or hindi nila maharap yun. Kaya ngayon pa lang, kung ano yung mga mahihirap, ipinaharap ko na sa kanya para pagdating niya doon, medyo matibay-tibay na siya. Ating mga manok nandito na rin. Minsan maririnig mo dyan sa loob mga kap. Materyales. So yun, si Chad siya nga pala mag-aasikaso sa kambing natin ngayon mga kap. Ginagawa mo Chad ngayon, hollow blocks? Okay. Kami na rin pala mga kap gumagawa ng hollow blocks namin. Yan. Yan, masipag yan.
At ang ayun ng isang ano natin, Jo Marie. Yan, masipag yung mga pogi na yan. Okay, akit na tayo doon. Yan ang ating panganay na anak. Ayan ang ano niya, workout. After niya mag-legs kanina, magbibraso siya, magbabak siya, magpapala siya, maghahalo. Ayan. Good job. So yan nga pala si Tok. Sige, ano yan? Yun, papaya. Hinog na. Okay, sige, salamat. Ang ginagawa namin nga pala dyan mga kap, sa pagkapisa nila, hinahayaan na namin silang yan nakakawala. Para tinuturuan ng magulang niya kung paano mamuhay dito yung anak niya ng natural. Hindi na namin kinukulong or what. Hindi pala natin nadaanan yung mga itlog dun, no? Yan, papakita namin sa inyo susunod yung mga itlog ng aming mga manok. Tara. Two-face mga kap. Green. Black. So yan mga kap, bali galing nga pala tayo doon sa kambingan at naibili na rin natin sa mga kasama natin kung anong gagawin doon sa kambing. Yan mga kabali, na isama ko kayo at galing tayo doon. Muli po kami nagpapasalamat po muli po inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Nataos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan tayo ng Panginoon, sampunan inyong mga pamilya. Na sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.